Ngayon naman po, ito po yung kapag kayo ay magta-travel na immigrant visa. Ano ba yung immigrant visa? So, ang immigrant visa po, yun po yung mga long-term stay or long-term visa. Kapag long-term visa yung hawak natin or longer than 90 days yung stay natin sa ibang bansa, ito po yung possible na hanapin sa immigration. So, immigrant visa or residence permit. First-time immigrant. Kapag first time nyo pang may hawak ng residence permit or first time nyong lalabas ng Pilipinas na immigrant visa or long stay visa yung hawak nyo, ito po yung mga requirements. Passport, visa or residence permit, CFO certificate, ito po yung pinaka-common reason ng offload kapag yung purpose of travel nyo ay titira na kayo sa ibang bansa or longer stay na kayo sa ibang bansa, kailangan nyo pong mag-attend ng CFO seminar muna bago kayo mag-travel. Again ha, ito po ay para sa mga first-time immigrant. First-time immigrant, ito po yung mga requirements nyo. And then proof of relation with the petitioner. Kung sino po yung petitioner nyo. For example, kung ang magpipetition sa inyo ay asawa mo, kailangan meron ka ding marriage certificate. Kapag naman family member, kailangan meron pong birth certificate to prove your relation. Ngayon, kapag for example naman, fiancé or marriage visa yung hawak nyo, magpapakasal kayo sa ibang bansa and at the same time, doon na kayo maninirahan. So, kailangan kahit na long stay yung visa nyo, pero ang purpose of travel nyo ay magpapakasal sa ibang bansa, kailangan nyo pa rin maghanda ng proof of relationship sa petitioner nyo. Lalo na kapag kahit na foreign or Filipino national yung petitioner nyo, yung pakakasalan nyo sa ibang bansa, kailangan meron kayong proof of relationship. Photos together, chat conversation, proof of gifts or remittances. So, ayan. And then, copy ng ID ng petitioner. So, eto lang naman po yung mga requirements kapag first-time immigrant visa holder po kayo or first-time residence permit holder.